one is to lead yourself first. So bago ka magpasunod ng ibang tao, siguraduhin mo muna na sarili mo ay sinusunod mo. Kasi mahirapan ka na magpasunod ng ibang tao kung alam mo sa sarili mo, hindi mo naman sinusunod yung sarili mo eh. Mararamdaman niya ng mga tao sa paligid mo or yung mga taong sinusubukan mong i-lead na ikaw mismo hindi mo ginagawa kung ano yung sinasabi mo. Number 2 is lead by example. So similar sa lead yourself first, pero dito sa lead by example, kung meron kang gustong ipagawa sa ibang tao, siguraduhin mo na ginagawa mo o ginawa mo yan. Huwag mong sabihin sa kanila or huwag mong iutos sa kanila kung ikaw mismo hindi mo naman ginagawa. Lead by example, ibig sabihin ikaw yung magpapakita sa kanila ng mga bagay na gusto mong gawin nila. For example, bilang leader, kung gusto ko na yung aking estudyante ay magkaroon ng maraming sales sa kanyang negosyo, ako yung magpapakita sa kanya na marami dapat akong sales. So nasa sa kanila na yun kung gagayahin nila ako hindi, pero yung gagaya sa akin, yan yung magiging leader, which brings me to number 3, lead to create more leaders. Huwag mong hayaan na ikaw lang palagi yung nasa spotlight. Huwag mong hayaan na ikaw lang palagi yung leader. Ang isang magaling, totoong leader ay nagke-create yan ng mas marami pang leaders. Mga leaders na lalampasan siya. Mas marami pang leaders, mas maraming matutulungan ng mga tao. So I hope na nakatulong yun sa'yo. Alright, so good morning sa ating lahat, mga delivers natin. Pag-usapan natin ngayon, paano nga ba maging startup leader? So, ibig sabihin, kung first time mong maging leader sa isang team. So, if you want to start your own team, or maybe kaka-promote mo as unit head, department head, or you want to start your business. Para sa'yo ang vlog na to. Kaya, let's go. Let's go. Okay, so what are the 4 steps para tayo maging leader kagaya ni Nehemiah? Kasi siya po ay magpapasimula, kaya tinawag ko po siyang startup. So sa atin, mag-i-start tayo. Okay? So first, dito po kung startup ka, you have to detach yourself from other things. Kahit magandang bagay, baka attach ka pa rin sa isa pang negosyo, baka attach ka pa rin sa isa mong pinagkaabalaan. So you cannot perform well. Okay? Kaya nangyayari po sa mga nag-i-start na maging leader, maraming ginagawa, hindi na ma-maximize yung kanilang team, yung potential ng team. So yan din po experience ko sa IMG Rockstar, no? So hindi ako nakafocus, hindi ko dinetouch ang sarili ko sa sobrang napakadami kong activity. So ngayon, dinetouch ko na iba kong yung iba nating sarili ko sa iba nating ginagawa, okay? Detach yourself. And even sa sarili natin, no, sa attitude natin, detach natin sarili natin sa mga kung nagbibisyo ka pa rin, alisin natin bisyo natin. Kung may mga bad attitude pa rin tayo, negative thoughts, alisin muna natin yan para sa bago nating goal, okay? So second, ginawa po started with his emotion, okay? So yung leadership niya, yung bago niyang vision, sinimulan niya sa emotion, sa puso. Naiyak po siya, nag-pray siya. So, hindi siya agad nag-research. Kasi normally, di ba, when we are using our intellect sa ating leadership or pagiging leader, ano una natin ginagawa? Nagre-research agad tayo, research tayo, what are the formula, what to do. Pero siya po, yung puso niya, kaya siya naiyak eh, it's heart. Yung puso niya nag-dictate sa kanya na may kailangan siyang bagong gawin. Alam niyo sa atin din po as a leader, gamitin natin puso natin. Minsan sa pagbibuild ng team, sa paglilid ng tao, ng department mo, sa pagsimula ng negosyo mo, hindi puro intellect, hindi puro talino. Kailangan sinasamahan natin ang puso. Iyan ang nagtatagal. Yung puso, pag ginamit mo yung heart mo sa goal mo, mas madaling ma-achieve. Alam niyo noon, kala ko yung pagiging matalino ang makapagpayaman sa akin. Akala ko it's all about intelligence, it's all about degree, it's all about diploma. Wala pong masama dyan. Pero hindi ka talaga niyan dadalin directly doon sa pupuntahan mo. It's still your heart. It's still your emotion. It is still your love and concern to the people. Yung malasakit mo sa tao, yan pa rin ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Okay? Alright? And third po, as a leader, startup leader, ito sa atin, select only few people. Few qualified people. Meron ka talagang core team. So, kung meron kang negosyo, meron ka talagang core team. Lalo sa mga startup, meron kang mentor, meron kang someone na sobrang magaling na kasama mo, mas magaling sa'yo, part of your executive team. O kung leader ka naman dyan sa department mo, meron ka ring assistant, diba? Someone na pareho kayo ng vision, someone na alam niya yung concern, o may concern din kagaya ng concern mo sa department mo. Okay? So, select only few people. Alam niyo sa amin po, no, sa IMG Rockstar Community, meron akong tinatawag na core
core team, meron din akong sub-core, and meron pa tayong executive team. So yan po ang aking few people na tumutulong talaga sa akin. Hindi lahat po kasi alam naman natin na leadership is not all about big numbers din. So it's about selecting few people that can help you ma-execute yung gusto mo talagang ma-execute na plan. Okay? Well, And last, is, pero bago I yan set out during the night. alam nyo, si Nehemiah, ginawa niya, gabi-gabi, umiikot po siya. Iniikot niya po yung walls of Jerusalem, doon siya nagpaplano. So, he worked in silence. So, as a leader, nagtitrabaho tayo. Pag tahimik na ang lahat, pag mapayapa na ang lahat, meron tayong isang lugar, pinupuntaan, nagpaplano tayo, nagsusulat. Ang bawat isa, members natin, empleyado natin, umaaksyon sila. Ikaw, you are working for the future. Tinitingnan mo, ano yung next move nyo? Ano yung next strategy natin? You should be working in silence. Okay? So, sa lahat ng mga leaders, may negosyo, hindi pwedeng hindi ka nagtatrabaho mag-isa, nagsusulat, nagbabasa. Okay? Setting your strategy. Alright? So, sana nakatulong po ang ating vlog sa lahat ng mga startup leaders. Paano ba maging magaling at dakila na leader? Ay, naku, Brother Bo, yung message mo na yan, hindi para sa akin. Kasi hindi naman ako leader. Diyan ka nagkakamali. Kaibigan, pag meron kang impluensya, maski sa mga kaibigan mo lang, mga tao na nasa paligid mo, leader ka. Kasi ang leadership, influence. Tanong, magulang ka ba? Nanay, tatay ka ba? Leader ka. Ate o kuya ka? Leader ka rin. Tita, tito, leader ka pa rin. May ministry ka sa simbahan. Nako, leader ka. Supervisor sa trabaho, leader ka. Isa kang kaibigan na talagang may influensya ka sa isa pang kaibigan mo. Anong tawag doon? Leader! Ngayon, tatanungin natin, paano ba maging isang napakagaling na leader? 3 bagay kailangan mo gawin araw-araw. Ano yon? Ito na. Number 1, strategizing. Ano ibig sabihin nun? Yung maliwanag sa'yo, saan ka papunta? Di ba yung leader nasa harap, tapos may tao na nasa likod, sumusunod. Tapos pag tinanong ka ng mga tao doon sa likod mo, excuse me, leader, saan tayo pupunta? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko rin alam eh. Hindi ka magaling na leader. Ang leader, alam na alam saan ka papunta. Yung mission mo, yung goal, yung vision, yung purpose. Magbibigay ako ng halimbawa. Many years ago, sinimulan ko yung Truly Rich Club. Maliwanag sa akin yung goal. Ang goal ganito, tulungan yung mga ordinaryong Pinoy na magretirong milyonaryo. No? So, ilang taon na namin ginagawa yan, halos araw-araw. No? Inuulit ko sa team, inuulit ko sa members, ito ang goal. Ha? So, kaya namin paano namin ginagawa yung goal na yon? So, meron kaming programa na nagtuturo kami ng investment, nagtuturo kami ng financial literacy, financial wisdom. Pero napaka-importante yung tinatawag kong scoreboard. Ikaw, ano yung scoreboard mo sa pamilya? Ano yung goal, layunin mo sa pamilya? Kung leader ka dyan sa pamilya, leader ka ba sa team mo? Leader ka ba sa ministry mo? Ano ba yung layunin? Ano ba yung goal? Dapat maliwanag, hindi lang sa'yo, pero sa lahat ng team. Number 2. So number 1, strategizing. Number 2, serving. Ang leader na dakila, selfless. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Iniisip niya muna. Inuuna niya muna yung mga members niya. Ganun talaga yung dakilang leader. Magbibigay ako ng halimbawa. Nanay ko, kaya ko siya mahal. Kasi kitang-kita ko selfless siya. Magbibigay ako ng paborito kong halimbawa. Tuwing linggo, kumakain kami ng fried chicken sa pamilya. Parang celebration namin yon na tuwing linggo, may fried chicken kami. Ito na. Hindi naman kasi mayaman kami nung panahon na yon. So, ang dami namin. 6 na magkakapatid, nanay, tatay, may auntie, may pinsan pa dito. So, ang dami. So, yung isang chicken, talagang inis-stretch niya. Ha? So, agawan sa parts. Ako yung bunso. Ha? Yung paboritong bunso, Nax. So ako yung drumstick, no? Yung isang special na bahagi ng chicken. Ako yung every Sunday, ako yung drumstick. Gustong-gusto ko yan, ha? Alam mo yung nanay ko, every Sunday, yung leeg, yun ang kinakain niya.
So ako naman, nung bata ako, iniisip ko, baka paborito niya yung leeg. Yung ninanamnam niya yung karne. Kaya lang nung lumaki ako, tumanda ako, na-realize ko, ang hirap kainin ng leeg ng manok. Kasi konting-konti lang yung karne doon, di ba? Puro buto. Tapos na-realize ko, after a while, kaya niya pinipili yung leeg. Kasi sinasabi niya sa sarili niya, yung mga anak niya ang kukuha ng pinakamagandang mga bahagi ng manok. At sa kanya, yung pinakapangit. Linggo-linggo yun. Ilang taon yun. Yan ang magaling na leader. Selfless. Ha? Ganun po ang leader. Serving. Laging nagsiserve. Grabe, ano? At pangatlo, number 1, strategizing. Number 2, serving. Number 3, sustaining. Kailangan ang leader, alam mo, paano sinosustain ang sarili mo. Kasi yung mga tao, sa'yo nakatingin eh. Eh ikaw, saan ka nakatingin? Dapat may leader ka rin. Ha? So siyempre, sasabihin mo, si Lord ang leader ko. Okay yan. Pero kailangan mo rin ng mga tao na tinitingala mo, tsaka nag-i-inspire sa'yo. Ha? Halimbawa, mga mentors for your spiritual life, for your financial life. Meron po ako nun. Talagang meron ako mga leader na pag kinukonsulta ko, pag may problema ako, kinikwento ko sa kanila, no? Mga matatali kong mga kaibigan niya na I get inspiration from them. Importante yan. Alam mo sa Matthew chapter 20, sinabi ni Jesus, among the Gentiles, they lord it over them. They make their authority felt, but not you. If you want to be great, you must become a servant. Grabe, no? Nakakagulat. Servant daw talaga yung leader. Kaibigan, pagdadasal kita na ang leadership mo ay maging dakila sa pamilya, sa kumpanya, sa simbahan, ano man ang gagawin mo sa mga magkakaibigan, yung leadership mo ay talagang gumaling at tumaas. Pagdadasal. Hi there, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for tuning in for another edition of my video blog for today. I would like to share with you on how you can confront challenges and problems, especially when you are a leader. How to confront problems and challenges, especially when you are a leader. Have you ever experienced leaders when they have a problem, instead of they confront the problem, they avoid the problem? When there are irate customers who are complaining about the situation, rather than the leader themselves coming out talking to the clients, they push their people and their employees and their staff to talk to the leaders. That is exactly what I've experienced when I was at Silay Airport. I will not mention to you the airline. Delayed po yung flight ng mga 3 oras. Nakiusap ako na kung pwedeng makausap ko lang yung manager para malaman lang kung ano yung tunay na nangyayari. Ang sagot sa akin ng empleyado, Sir, hindi daw pwedeng makausap ang manager dahil busy siya. So, I pleaded again for another time. Wala pa rin nangyari. So, to cut the long story short, hindi nagpakita yung manager. So, we waited for almost 3 hours. And then I asked for the name of the manager. And then I just Googled her name and then saw her picture sa Facebook. When she came out, I confronted her and asked her, sinabi ko, you are the leader of the organization. I'm not requesting you to move heaven and earth. I'm just asking you if you can talk to us. So explain why is there a 3-hour delayed flight. And definitely this person did not exemplify, did not show leadership qualities. So allow me to share with you what are the things that I've learned in this experience. Number 1, if you want to become a true leader, leaders must show up. Bakit ba tayo tinawag na leader? Para tayo ang magpakita sa tao, hindi dapat tayo ang magtago. Minsan kasi natatakot na ikaw mapagalitan, ganun talaga eh. Kasama sa trabaho yan, it's part of leadership. Leaders must show up and must take the blame. Leaders must also, number 2, take full responsibility. Once you're a leader, you cannot make excuses. Always remember, you always take the bullet for your team. If there's a foul-up, if there's a mix-up, you must not pass the blame to other people. You must take full responsibility. Dapat marunong tayo umako at humingi tayo ng pasensya. At kung may kasalanan man, okay, this is the third thing that you and I need to be doing as a leader. We have to learn how to be honest. Learn how to be honest.
Take all the full responsibility and tell them what's really happening. And assure them that you are doing what you're doing your best in order for you to address a situation. Because when people see that you're honest, you're not hiding anything, you know what will happen? People are going to understand and they are going to be more forgiving. A good leader knows that in order to establish a good relationship with his or her team, as well as customers and clients, dapat ma-develop muna yung tinatawag natin na trust. Trust must be there. Even though it's a big mistake, even though there's something that is wrong, you just need to be honest and tell them the situation in order for them to be able to understand. I hope, you know what? The worst thing that can happen to a leader is, again, they don't show up, they don't take responsibility, and they start to lie. That is the downfall of a what leader. So I hope in this short video blog, you'll be able to understand on how you can practice and exemplify true leadership. So always remember, in my program, I always say to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Want them na sumunod sa mga rules na ini-implement mo, ikaw mismo ang number one follower ng rule mo. Lahat tayo part ng rules. Kung gusto ninyong maging magaling na leader, self-mastery. Ibig sabihin, hindi ka magiging magaling na leader kung hindi mo kilala ang sarili mo. So it is actually the awareness and the acknowledgement of one's self. How can you lead people kung ikaw mismo hindi mo kayang i-lead ang sarili mo? Kung ikaw mismo hindi mo kilala ang sarili mo? Kung ikaw mismo hindi ka capable na ma-master ang sarili mo? Kailangan master natin ang buhay natin. Ang tanong, ano ba yung mga pamamaraan para makilala natin yung sarili natin? So number one is acknowledgement. Nalalaman natin ano ang strength natin, na-acknowledge natin, at ano ang weakness natin. Marami kasing tao in denial sa buhay. Ibig sabihin, mga negosyante na hindi nila ina-acknowledge yung mga weaknesses nila. Ang lagi niyong ipinapakita sa tao nyo, masaya kayo. Ang lagi niyong ipinapakita sa tao ninyo, okay lang kayo. Ang lagi niyong ipinapakita sa tao nyo, kontento kayo. Not knowing na giba ka pala deep inside, na meron ka palang bit-bitin sa buhay. So, meaning to say, self-mastery is kailangan maintindihan din ng tao mo na may pinagdadaanan ka rin. Na meron ka ring mga hindi kayang gawin. Na hindi mo, ikaw ang may-ari ng negosyo, dapat ipapakita mo lagi sa kanila that you are problem-proof, challenge-proof. Hindi ho ganon. Vulnerability is actually a strength, not a weakness. Kasi ang magagaling na negosyante, dapat naiintindihan sila ng mga taong pinangungunahan nila. Ibig sabihin, kailangan yung mga tao ko malaman lahat ng detalye ng buhay ko. Hindi ho ganun. Kailangan ikaw, marunong ka mag-acknowledge ng strength and weaknesses mo so that your weaknesses is probably the strength of somebody inside of your company. Pwede kang makipag-collaborate, pwede kang humingi ng tulong, humingi ng advice kahit pa mas mababa sa'yo o empleyado mo lang yan. Self-mastery also is acceptance. So number one, acknowledgement. Second is acceptance. Ibig sabihin, tanggap mo na meron kang mga hindi kayang gawin na pwedeng magawa ng ibang tao para sa'yo. Acknowledge your weakness, acknowledge your strength, accepting actually who you are as a leader. Sino ka ba talaga? Kasi maniwala ka sa akin, hindi ikaw ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. So may mga kailangan ka sa ibang tao na kagalingan nila na hindi mo kagalingan. Hindi po pwedeng sobrang taas ng ego mo. Hindi ka magiging magaling na leader. Hindi po pwedeng sobrang taas ng pride mo. Yung feeling mo, ikaw lagi ang tama. Yung feeling mo, hindi ka nagkakamali. Yung feeling mo, parang lahat ng desisyon mo, tama. No. Yung pagiging may-ari ho, pagiging magaling na leader, leadership is all about collaboration. It is actually leveraging your people. So meaning to say, i-accept mo na sometimes magsasuggest sila at yung suggestion nila magmamatter. Baka mamaya wala nang ibang nagmamatter sa kumpanya. Yung decision mo na lang ang nagmamatter. So lagi ho ninyong tatandaan may value ho. May value. Yung talino, yung galing. In the first place, kaya mo nga hinire yan eh. Katulong, katuwang
kasama mo sa hanap buhay. Pag na-master natin yung sarili natin, we acknowledge also their strength and weaknesses. And matatanggap mo rin kung sino sila. Na baka mamaya, hindi mo nakilala yung mga tao. Bakit? Ni hindi mo man lang kinamusta, ni hindi mo man lang kinausap, ni hindi ka man lang nag-care sa kanila. So paano mo sila actually i-care? Paano mo sila makikilala? Kung ikaw mismo, kilala mo ang sarili mo at magiging conscious ka rin sa nararamdaman ng ibang taong nakapaligid sa'yo. Self-mastery also entails character. Ibig sabihin, kailangan ang character mo is suitable to lead people. Ano ba yung mga character na suitable na mag-lead ng tao? Number 1, humility. Dapat meron ka niyan. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-lead kung masyado kang authoritative. Kung masyado kang commanding. Hindi ho po pwedeng firm lang ngayon. Marami na hong form of leadership ngayon. Hindi na ho po pwedeng yung ako ang boss, ako ang masusunod. Hindi na ho nag-work ngayon yun. Leadership is all about collaboration. Ibig sabihin, you collaborate with your people, you collaborate with your subordinate. Being a business owner, kasama sa karakter natin, yung pagiging makatao. Pasweldohin natin sila ng naaayon at nasa oras. Ibibigay natin yung mga benefits nila ng tama. Ipagkakaloob natin yung karapatan at deserve nila. Kung walang humility, walang leadership. Hindi ka susundin ng mga tao. Yes, maaring sinusunod ka nila. Pero, lagi ba silang 100% sa'yo? Again, it's part of self-mastery. Kung gusto mong mag 100% sa'yo yung mga tao mo, dapat ikaw mismo ayusin mo yung karakter mo. Baka mamaya napakarami mong bagahe sa buhay, kaya hindi ka makapag-lead ng tao. Baka mamaya yung mga nangyari sa'yo in the past, hanggang ngayon bitbit mo. Kaya yung decision making mo sa kumpanya mo ang gulo. Wala ka ng tamang naging desisyon, lagi na lang bumabagsak, lagi na lang nalulugi. Kasi ang dami mo magdalahin sa buhay mo na hindi mo pa naiiwan. So inaayos po muna yung karakter ng isang taong magli-lead bago siya mag-lead effectively sa mga tao niya. Yes, kahit nandyan yung mga bagay na yan, o pwede kang manguna, o pwede kang mag-lead. However, hindi ka magiging effective. Why? Kung yung sarili mo nga hindi mo kayang i-manage. Lalo na kung magli-lead ka pa ng ibang tao. Second character, bukod sa humility, dapat bilang isang magaling na leader, dapat meron kang awareness. Alam mo, kilala mo kung sino yung pinangungunahan mo. Baka mamaya hire ka lang ng hire. Hindi mo naiintindihan kung saan ba galing, ano pinagmulan ng mga taong nakapalibot sa'yo, especially your core leader. Nandoon sa top management. Dapat aware ka. Eh sir, personal na nila na buhay yun. Hiwalay ang trabaho, hiwalay ang personal. Totoo. Totoo yan. Ang kaso nga lang, wala kang magagawa sa buhay ng tao. Bakit? Kapag ka apektado ang personal na buhay niyan, apektado rin ang trabaho niya. So if you want to maximize the full potential of your people, what you should do, dapat alam mo yung nangyayari sa kanila. So that tama ang approach mo sa mga magiging tao mo. Iba't iba ng karakteristik ang mga tao. Ang tao, minsan mapapasunod mo, disciplinary measures. Minsan lambing measure. Lalambingin mo lang pala. Minsan ang mga tao mapapasunod mo, listen measure. Papakinggan mo lang pala sila. Minsan ang mga tao mapapasunod mo, what? Nandito si boss. Measure. Ano ibig sabihin? Ano man mangyayari sa'yo? Ako, boss mo, pwede mo ako paglabasan. Marami ng pamamaraan. Hindi lang disciplinary. So again, part pa rin yan ng self-mastery. Baka mamaya kaya hindi mo sila maintindihan kasi hindi mo rin naiintindihan ang sarili. Totoo ba nakilala mo ang sarili mo? Baka mamaya, you have hate relationship with your employees. Pero ang totoo nun, meron ka palang hate relationship sa sarili mo. Baka mamaya meron ka pang mga nangyari sa mga nakaraan na hanggang ngayon iniinda pa rin. Kaya nagre-reflect ngayon sa resulta ng leadership mo. Knowing yourself. Being aware, acknowledge, acceptance, awareness sa sarili. Dapat 100% ka, certain ka. Because if you fully accept yourself, if you acknowledge na hindi mo kayang gawin, if you are accepting other information, other knowledge, maniwala ka sa akin, you will be effective. A good leader is a good follower. Lagi nating naiintindihan niya. Pero ito yung kulang. How can you actually be a good follower, be a good leader? Lead yourself first. That's the first step. Discipline yourself. Gigising ng maaga, kung yun ang kailangan para mas maging efficient ang trabaho, gawin mo. Mag-e-exercise, physical activity, para active ang brain cells mo. Kapag nasa opisina ka na, kapag nangnenegosyo ka na, gawin mo. Kailangan magbasa ng mga self-improvement books. Baka mamaya, all you are thinking is all about transaction, sales sa kumpanya. Not knowing yung mga tao mo pala pressured na. Not knowing yung pressure na yon, ang pinaghuhugutan pala nun, ang pinanggagalingan doon is your management style. Baka mamaya yung management style
style mo, marami ng taong nagmumura sa likod mo, or worse, gusto ka nang patayin ng mga empleyado mo because it happens. Kasi bakit? Pinabayaan mo yung sarili mo. Masyado kang naging centric sa transaction, sa pera, nakalimutan mo kasi kasuhin yung ibang aspeto ng buhay mo. Ang maibibigay mo sa mga tao mo kapag maayos ka, yung kaayusan ng buhay mo, yun din yung maituturo mo sa tao mo. You have to practice what you preach. Ibig sabihin, if sinasabi mo sa empleyado mo, dapat disiplinado kayo, ikaw ba disiplinado ka? That is self-mastery. Kung sinasabi mo sa tao mo, masipag kayo dapat, ikaw ba, you know, na masipag ka? Maraming mga leadership courses, dapat ganito, no. Your success depends on you. Kahit anong laki ng kumpanya, ikaw bilang may-ari pa rin na magdidikta ng success ng kumpanya. Second step, you create a structure. You create a system. And that system, lahat yan susundin ninyong lahat, including you. So, pag nagpa-implement ka ng rules, ikaw mismo ang unang sumusunod sa rules. When you say to your employees, please do wear uniform, tapos ikaw papasok ka sa trabaho o papasok ka sa negosyo mo na gula-gulanit, hindi pa planchado yung damit mo at ang gulo ng pagmumukha mo, sa palagay mo, re-respetohin ka kaya ng mga tao mo? No. Nagpa-implement ka, dapat ikaw mismo una sumunod. May structure nga eh. Lahat tayo part ng rules. The best form of leadership is not telling them. It is showing them. Ipakita mo. You walk the talk. Pag may sinabi ka, gagawin mo. May agreement. Hindi po pwedeng nagpapasunod ka sa mga tao mo na ikaw mismo ang unang sumasalaula doon sa pinapasunod mo. Masakit na katotohanan yan sa mga may-ari. Pag sinabi, guys, meron tayong project ganito. Si boss late ng 5 minutes. Is that the character na gusto mong ipakita sa mga empleyado mo? Na meron kayong agreement, dapat on time tayo? Pero pag may meeting, ikaw ang laging number 1 na late? No. Ipakita mo, ikaw mismo pinakamaaga ka. Kung ang usapan ninyo alas 10, 9:30 pa lang nauuna ka na doon. Bakit ko nasasabi? Pagkakamali ko yan eh. Boss ka, may-ari ka, entitled ka masyado, accepted ka sa rules. Hindi po pwede. If you want them na sumunod sa mga rules na ini-implement mo, ikaw mismo ang number 1 follower ng rule mo. Rule mo yan eh. Ikaw dapat number 1 mismo follower niya. Hindi po pwedeng, no. Hindi po pwedeng boss ka. Walang exemption sa rule. Di ba sabi nga nila, if there's a rule, there's always an exemption. And it is always the boss. No. Mali yun. Hindi exempted ang boss. If you want to become a very, very good entrepreneur, pag nagpa-implement ka ng system, ikaw mismo ang number 1 follower ng system mo. Hindi po pwedeng maigo ka masyado. A good leader, walk the talk. Kung ano sinabi, kung ano pina-implement, ikaw mismo. Alam mo, kung titignan mo sa perspective na yun, mas masarap po siya. Mas masarap po bilang may-ari, kusa na yung mga empleyado mo. Mas masarap po bilang may-ari, tumatanggap ka na lang ng pera. Mas masarap po mga may-ari, nagbabakasyon ka kung kailan mo gusto. Mas masarap po bilang may-ari, nagagawa mo itong mga bagay na. But in the realm of possibility, can you still do that while following all the rules? Yes. Kung may structure, kung may sistema, masusunod mo pa rin, pwede mo pa rin ganapan. Pwede ka pa rin magbakasyon. Hindi ko sinasabing magpakapagod ka. Pwede mo pa rin mabili yung mga bagay na gusto mo. Hindi ko sinasabing i-deprive mo yung sarili mo bilang may-ari. Hindi yun ang ibig ko sabihin. What I'm telling you is, you have to show up sa mga empleyado mo if kung kailangan nila ng evidence na sino ang unang susunod sa rule. Kesa naman inuuna mo lagi yung bunganga mo, o late ka na naman, o ganito ka na naman, o ganito ka na naman. Ay, hindi. Ibahin naman natin. Ito yung pinaka-perfect na gagawin ninyo. Put them first before you. Bago tayo. Paano mangyayari yun, Boss RDR? Pinili ko nga maging may-ari. Hindi naman laging pera yung pag-uusapan natin na uunahin natin sila. Ano ibig sabihin? Unahin natin yung welfare nila. Intindihin natin sila sa trabaho. Ano pa yung po pwedeng madagdag? Ano pa yung po pwedeng ma-provide ko sa'yo? Sa mga empleyado mo. Magkaroon ng ganong klaseng conversation so that they feel na priority mo sila because that is leadership. Nagkakaroon ng kumpiyansa yung mga follower mo sa'yo. Kasi bakit? Nararamdaman nila na may value sila. Inuuna sila, meaning hinihingan mo sila ng suggestion before you actually implement a certain big decision to your company. Kunan mo ng inputs. Yung acknowledgement, yung pagko-call out na, uy, alam ko magaling ka eh. Baka meron ka naman inputs na pwedeng ilagay dito before we make decision. Before we implement this sales campaign. Before we implement this marketing campaign. Unahin nyo sila. Hihingi ka ng mga feedback. Ready ka dapat tumanggap. Bakit? Kapag naramdaman ng tao na may value sila sa kumpanya na pinagtatrabahuhan nila, pag naintindihan nila na dito may growth,
na dito may halaga ako. Kasi imagine ninyo, kung kayo pakiramdam ninyo, wala kayong halaga dati, nagkaroon lang kayo ng halaga nung nagkanegosyo kayo, paano kaya yung mga empleyado nyo? Yun din kaya yung na-experience nila in the past? Yun din kaya yung memory nila? Somehow, inaway din kaya sila ng nanay nila, ng tatay nila, binugbog din kaya sila, na-discourage kaya sila, na-reject din kaya sila, kinawawa din kaya sila. Kamusta pagkabata nila ng mga empleyado nyo? Mas worse ba kaysa dun sa mga experiences mo? Tanungin natin. Baka mamaya, sobra na tayo eh. Laglag na pala yung balikat, bagsak na pala yung katawan, gulong-gulo na pala yung isip ng mga tao natin. Hindi man lang natin nalaman. Kaya pala poor ang performance nila. Kaya pala hindi makapag-work ng maigi si ganito. Kasi ang childhood niya pala, lagi siyang sinasabihan na bobo, walang mararating sa buhay. Yung simpleng salita pala na po pwede nating sabihin sa kanila, magaling ka, mahusay ka, salamat at natutulungan mo kami. Salamat sa pag-i-stay mo dito sa kumpanya. Yung simpleng mga salita pala na yun na hindi natin nagawa, yun pala yung makakapagbigay ng malaking impact sa kumpanya natin dahil finally, na-improve natin yung karakter ng mga taong pinangungunahan natin. Kapag ka may hate feeling ka ba sa kapwa mo, hate feeling mo ba talaga sa kanya yun o hate feeling mo sa sarili mo? Assess it. Kasi it is always your reflection. Kung ano yung attitude na binabato mo, kung ano yung binibigay mo sa kanila, kung stressful, authoritative, dictatorship, ang form of management mo, probably, hindi mo pa rin natanggap yung buong buo ng pagkatao mo. Na dati kang minaltrato, dati kang minaliit, dati kang nireject, dati kang pinagsawalang bahala ng mga taong mahal mo sa buhay. And probably yun yung binabato mo sa mga empleyado mo at yun din ang nagiging sila. At yun din sila. Baka worse pa nga sa na-experience mo. Kilalanin sila. Iuna mo sila. Bigyan mo ng value. Saan man gagaling? Sa words? Affirmation? Uy, ang galing mo, good job. Baka mamaya, pag nalilate, kino-call out mo. Pag may ginawang maganda, hindi mo na nako-call out. Na yun pala yung kailangan ng tao na yun. Acts of service. Baka yun ang kailangan nila eh. Para mag-perform sila, maintindihan mo sila. Konting tapik lang sa balikat. Konting sabi lang, good job. Kinesthetic, or hawakan mo lang, or itapikin mo lang, or bigyan mo lang naman ng acknowledgement. How would you feel if pagpasok mo sa opisina, lahat ng mga tao mo nakangiti kasi motivated silang magtrabaho? Kesa pagpasok mo sa opisina, lahat sila seryosong-seryoso, stress na stress dahil takot na takot sila sa'yo. Napipressure sila. Kumbaga, ang image na nakikita nila kapag dumarating ka na, word pressure. How can you actually remind them? Pressured na nga sila tapos dadagdagan mo pa. Alam naman nila yun. Problema pag niremind mo parang bubigat na naman ulit. Ako nga pala. Diba? Na-pressure na. Wala na, hindi na makapag-isip buong araw. Natataranta na lahat. Yung taranta, yung stress, hindi makapagbibigay ng productivity yun. Ano maibibigay nun? Agarang solusyon sa problema. Ibig sabihin, hindi excellent service yun. If you want excellent sa kumpanya ninyo, kung gusto nyo magaling at tama ang gagawin nila, ayusin ninyo. Because that is also my form of management before. Masyadong stiff, masyadong stress, masyadong resolute, commanding masyado, dictatorship masyado. Ito dapat, ganito. No. Not knowing na magagaling pala yung mga tao. Ano nagiging problema? Walang communication. So finally, a good leader is a very good communicator. Kailangan marunong ka mag-deliver ng mga tamang salita na ipupukol mo sa mga tao so that mapasunod mo sila ng magaang. Yung freely. Or better, hindi mo na sila kailangan mapasunod. Kasi may system structure ka, sinusunod nila, on time sila lagi, motivated sila magtrabaho, inspired sila magtrabaho, at nakikita ka nila as their source of inspiration. Pag nakita niya si boss, hindi siya natatakot, hindi siya naiilang. Ang nakikita niya, pag-asa. Ngayon, tignan niyo yung mga sarili ninyo. Mukha ka bang pag-asa o mukha kang walang kapag-apag-asa? Dapat ganon ang tingin ng tao sa inyo. If you want to become a very good leader, communication starts where? Body language. You know, words, it is only 7%. And 55% is what? Body language. Napakataas po. So dapat ayusin mo. Physically, mentally, so that makapag-perform ka ng maayos. That is also part of communication. Nakikita ka, source of inspiration.